Sa isang malaking kaganapan sa mundo ng politika sa Pilipinas, inaresto nitong Lunes ang senador na si Rodante Marcoleta dahil sa hindi pwedeng piyansahang kaso ng plunder. Ito ay may kaugnayan sa aligasyon ng hindi pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya. Ang Sandigan Bayan 3rd Division ang naglabas ng utos para sa pag-aresto kay Marcoleta kasama ang dating lehislador na si Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sinabi ng abogado ni Marcoleta na sumuko ang kanyang kliyente bilang act of good faith dahil naroon na siya sa Sandigan Bayan nang ilabas ang warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat mga proseso na gagawin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas. Ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Pahayag ni Marcoleta sa mga reporter. Kinumpirma naman ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang pag-aresto sa senador at sinamahan ito sa korte para sa pagbabalik ng warrant. Dumating din sa Sandigan Bayan sina Interior Secretary John Vic Remulla at Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ibinasura ng korte ang mosyon para suspindihin ang pagdinig at ipagpaliban ang paglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, may nakita silang probable cause sa nasabing kaso. Ang mga respondent ay ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Ang kaso ay nag-ugat sa aligasyon na si Marcoleta noong siya ay kongresista pa ay tumanggap ng 75 million pesos na donasyon mula kay Defensor at sa mga negosyante na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa ilalim ng Anti-Plunder Act, ang isang opisyal ng pamahalaan ay maaaring makasuhan kung napatunayang nakapagkamal ng hindi bababa sa 50 million pesos na ill-gotten wealth. Samantala, sinabi ni Defensor sa isang video message na hindi siya susuko sa kabila ng kanyang nalalapit na pagkakakulong. Naganap ang pag-aresto ilang oras bago ang nakatakdang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang linggo, nagprotesta ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo laban sa kaso ni Marcoleta na tinawag nilang selective justice. Dahil sa mga kaganapang ito, mainit na pinagtatalunan kung magkakaroon ng epekto ang kawalan ng mga senador sa magiging resulta ng impeachment trial. Ang konstitusyon ng Philippines ay nangangailangan ng 2/3 na boto mula sa 24 na miyembro ng Senate para sa conviction. Ngunit iginiit ni Representative Jervil Jinky Luistro na dapat ay base lamang ito sa bilang ng mga senador na nakikilahok sa paglilitis. Kaninang kagabi po ng alas 6:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya po alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dinenay po yung motion to quash ay i-lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinilabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Nartates at General Morico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa project. Ang tao-tao, ang alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, we arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Ano na po, 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na pumunti sa kanya. Ano po siyang test sa pagdadaan, tutulad ng mga ECG, ano ba, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na nire-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siya pwede ilagay sa maging detail sa Quezon City Payatas. Ano po ang kanyang confinement order sa Payatas. Pero huwag niyo kami mamadali. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture na kanya. Yung mugshot niya po ay lalabas sa ilang sandali lang.
at marami po kasi pagdadaanan. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi mo namin paunahin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan ay inaresto po si Mike Defensor at isang nangalan na Joseph Marias Espino. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na po kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of honor. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po dadalhin sila sa Rayata City Jail para sa kanilang detention. Ayun na po ang sasagot ko ngayon. Hayaan niyo po na sa lahat ng madaling panahon ay bibigay pa kami ng further updates. Sa ngayon po, hintayin natin ang medical test ni Senator Marcoleta and we will have to take them. Maraming salamat po. Today, after a year and 25 days mula nung nag-convene ang Senado last year as an impeachment court, at medyo we were broken-hearted nung hindi matuloy yan. Finally, it's happening today. First question, sir, meron ba kayong nakikitang posibilidad na magkaroon ng anything that is quite surprising in terms of the hearing, the trial that will start today? Sa akin sa pantaha, kung ang susundin natin ang mga pronouncements ng mga senators, no, sa mga interviews nyo in the past, no, mukhang tuloy-tuloy po ngayon ang pre-trial, ang trial proper. And that is after the pre-conference on the 18th, 22, 23, 24, and 25 June. And the prosecution, I think, and the defense would be ready now to represent their respective clients. So, wala akong nakikitang balakid, but of course, we will not discount the possibility na magkakaroon ng mga motions, particularly with respect to the admissibility of certain document na gusto nilang pakita sana sa House Committee on Justice. But at the same time, hindi rin natin. May sinasabing isang senator na magpa-file daw siya ng motion na lahat ng mga proceedings at saka na ipresenta during the trial proper, dapat recorded daw lahat yun. Which I think is a little bit superfluous because yung po namang proceedings sa trial proper would be recorded by the Secretariat nonetheless. Opo. Let's talk specifically about the Supreme Court. Ano po, Attorney Rico? Meron ba tayong inaasahan or meron pa bang posibilidad na at this late hour maaaring magpahayag o magdesisyon ng Supreme Court relative to whether the trial should proceed or not? Well, meron yatang petition si dating Senate President, no? Si Alan Peter Cayetano. But as far as the records are concerned, mukhang yatang hindi yata gumagalaw yun. At mukhang yatang pahintulatan ng Supreme Court na mag-resume na ang proceedings, particularly para sa start ng or commencement ng trial proper. So walang nakikita sa horizon na merong magkakaroon ng issuance ng TRO or anything of that nature. Attorney, mamaya po, mukhang admin naman po yung mga pag-uusapan, some rules that we have to clarify. Nakikita niyo po ba na magiging maaksyon ang day one natin for the impeachment trial? Meron yata na binigay na pahayag ang isang spokesperson ng prosecution na mukha yatang wala masyadong mangyayari ngayon in terms of presentation of evidence but more of the administrative aspects ng trial. Particularly, I think magkakaroon yata ng initial argument, di ba nakalagay sa Article
10, I think, dapat magkakaroon ng opening argument ang prosecution, and ang counterpart nila sa respondent magkakaroon ng opening statement as well. So, yun ang ating inaasahan ngayon. Kanina narinig ko po yung isang interview nila Sir Robert at Tita Dora is na tinitinan nila, no, hinihimay nila paano ang magiging galaw ng defense. Mukhang hindi nila ihaharap ang Vice Presidente or at least put her on the witness stand because of the fear of cross-examination. So, we might expect na baka hindi talaga umattend sa trial proper dun sa mismong tanungan days ang Vice Presidente. But do you think she might appear today, or are you expecting na dapat po ba siyang magpakita kahit on the first day man lamang? Kung babalansin natin ang diskusyon ng ating pinag-usapan, Rika, huwag naman natin sabihin because afraid siya maging subject to cross-examination. Huwag natin pangunahan po Yes, yun. No? So let's be fair. Neutral tayo. No? So nasa sa Defense Counsel po yun kung ipipresent nila si VP Sara dito. Pero at the same time, kung hindi siya dumating, at meron naman siyang representation ng mga abogado niya, tuloy-tuloy po yun. Sabi po ng leadership ng Senate na whether she appears or not, they will proceed accordingly. In the meantime, ibalik po natin si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, so we were talking about surprises earlier. Na-surprise na tayo ngayon. Ito po ang isang surprise na hindi naman as if it was unexpected, ano pa. Pero what happens now to the trial kung wala doon or kung nandun si Marcoleta, attorney? Tuloy-tuloy po yun. Notwithstanding na assuming na madakip po si Senator Marcoleta, kagaya ng kay Senator Jinggoy, tuloy-tuloy po ito. At sabi nga ng Senate President, walang balakid na dapat ituloy na ito. So, whether Senator Marcoleta will be present or not, and even assuming that Senator Bato would, by likely event na hindi darating, then tuloy-tuloy po yung hearing because that is the mandate of the Constitution. Upon the commencement of the trial proceedings, then tuloy-tuloy po hanggang matapos po. At I think the Senate had already given the schedules, no? Sa July 6 at 2 p.m., Mondays, Tuesdays, Wednesdays until 27 July, tuloy-tuloy po yan. Ang trial po naman to be held at 3 p.m. thereafter on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays until termination. Wala pong suspension po yun. You don't think, Attorney Rico, na hindi baka magkaroon tayo ng Senator Bato Part 2 dahil pag nagpakita si Marcoleta sa Senado, baka magkagulo na naman, baka lang naman, no, na kung ipapatupad ng PNP or any other branch of government ang pag-aresto kay Marcoleta? Opo, hindi po natin alisin yon, pero at the same time, that will not in any way impede the progress of the trial. So tuloy-tuloy po yan. At I think very clear po ang pronouncements ng Senate leadership na tuloy-tuloy po yan ang kanilang trial. Opo. Attorney, dapat po ba malaman na natin as early as now yung magiging desisyon ng mga korte kung papayagan nilang maka-attend si Senator Jinggoy considering na siya po ay nakapait na po ngayon? Discretionary po yan sa court. Pwede pong magkaroon ng representation si Senator Jinggoy, mga abogado niya, na sabihin niya na he would like to continue his function as a senator, notwithstanding the fact that there is a detention order, then pwede pong pahintulutan ng corresponding RTC po yan, Regional Trial Court. But again, it will be dependent on the discretion of the presiding judge. Ano po ang madalas nating marinig ito, Attorney Rico, no? And when you refer to absent senators, no, yung Senate coercive powers ang siyang masusunod. Can you explain that to us, please, Attorney? Under the Senate rules on procedure, dapat may subpoena power ang senators, no? Ang senator judges, at sila ay pwede nilang i-compel
the presence of the witnesses, no? So yun po yung coercive power po nila. Ngayon medyo naninimbang po ang Senate leadership insofar as compelling the respondent Vice President. Nakalagay doon, Vice President or its representatives, right? Kung nakikita nyo po yung order. So mukhang tinitimbang po ng Senator yon kasi masyado po namang sabihin na the Senate, the Vice President herself should immediately appear. Now, as to whether that would be advantageous for the Vice President, the respondent, then nasa sa strategiya po yan ng mga kanyang mga abogado. But nonetheless, makikita po naman ng mga tao kung anong nangyayari at sasabihin nila, akala ko ba gusto niya magpakita ng kanyang ebidensya at she herself can clarify the accusations of the prosecution, then doon po makikita po ng tao yan because this is actually a high stake proceeding and therefore the people will be watching exactly what have the decorum would be and deportment.